Kamusta mga kasaliksik? Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na kahit pa matagal ng panahong iniimbestigahan at pinag-aaralan ng mga eksperto ang ating karagatan, ay sadyang wala pang 10% ang natutuklasan nila patungkol rito. Kaya mula sa ginawang proyekto ng gobyerno na talaga namang gumalit sa buong mundo, hanggang sa lumubog na barkong may lamang-lamang mga pilak na umaabot ang halaga sa umigit kumulang 10 bilyong piso, ay ito ang 10 pinakakakaibang bagay na nadiskubre sa kailaliman ng karagatan. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, libo-libong gulong. Alam mo ba na mayroong isang ginawang proyekto noon ng gobyerno ng Florida sa bansang Amerika na kalaunan ay labis na pinagsisihan nila? Ang proyektong ito ay nagsimula matapos maglabas ng teorya ang mga eksperto na nagsasabing ang mga gulong ay maaaring ilagay sa kailaliman ng karagatan na siyang magsisilbing artificial reef na kalaunan ay gagawing tirahan ng mga nilalang sa dagat, na matapos ipasakatuparan naman ng mga otoridad ay talaga namang naging mabilis nila itong pinagsisihan sa kadahilan ng dahil gawa sa plastic ang mga gulong na ito ay nakasira lamang ito sa kalagayan ng tubig na siya ring nagdulot para magkasakit at magsimatayan ng mga isda sa parteng ito ng karagatan. Sa kasamang palad ay kahit na ilang dekada nang nakalilipas noong gawin ng mga otoridad ang proyektong ito, ay nananatiling magpasanggang ngayon sa kailaliman ng karagatan ng Florida ang kanilang mga itinapong gulong, na kahit paparati raw nilang ginagawa ng paraan para lamang matanggal sa lugar, ay bigo pa rin sila. Nagpapakita lamang kung gaano kalaking pagkakamali itong nagawa nila. Number 9, siyudad ng Dwarka. Kung sakaling pamilyar ka na sa lumubog na sinaunang siyudad ng Atlantis, ay mataas ang posibilidad na hindi ka na magtaka pa kung sabihin ko sa iyo na meron ding lumubog na siyudad sa bansang India na nagmula pa raw noong sinaunang panahon, kung saan ang pangalan ng siyudad na ito ay ang City of Dwarka, na pinaniniwalaan ng mga eksperto na matatagpuan raw sa kailaliman ng Arabian Sea, na siyang naging dahilan para marami ang mga pagsusuri at pag-iimbestiga na ginagawa rito hanggang sa kasalukuyang panahon sa pag-asang matuklasan nila ang pundasyon o di kaya iba pang mga patunay na totoo ang lugar na ito. Sa kadahilan ng dahil ang mga eksperto ay hindi sigurado kung tunay nga ba ang siyudad ng Dwarka o kung sakaling kwento-kwento lamang ito ng mga taga-bansang India. Sa kasalukuyan ay meron ng mga natuklasang struktura, artifacts at ilan pang mga kagamitan sa parteng ito ng karagatan. Ngunit sa kasamang palad ay dahil sa paiba-ibang taon kung saan nagmula ang mga natuklasang ito ay hindi sila maaaring magamit para patunay o ebidensya na magsasabing totoo ngang lumubog sa lugar na ito ang sinaunang siyudad ng Dwarka. Number 8, estatwa ng ulo ng buwaya. Kung sakaling nakakita ka na ng mga sinaunang barko na madalas ipinapakita sa mga pelikula ay maaaring pamilyar ka na sa kultura ng mga pirata, kung saan ang kanilang mga sinasakyang barko ay kinakailangan na mayroong nakaukit na estatwa sa kanyang harapan, na ayon sa pag-iimbestiga ng mga eksperto ay maaaring makatulong raw para itaboy at takutin ang mga nilalang sa karagatan na maaaring umatake sa kanilang barko kung sakaling wala nito. Ang isa sa sinasabing pinaka nakamamanghang ganitong estatwa mula sa ating kasaysayan ay ang natuklasan ng mga eksperto sa kailaliman ng Arabian Sea, kung saan agad na mapapansin mula sa itsura nito na nakadesenyo siya sa isang uri ng buwaya na ayon sa pananaliksik ng mga eksperto ay nanirahan ng sinaunang nilalang na ito dati sa mundo. Ang statwa ng buwaya ay nagmula pa raw noong 1500s na siyang nagpapakita lamang na humigit kumulang 500 taon na ang nakararaan noong ginamit ito, na talaga namang nakakagulat isipin dahil sa mapapansing halos buo pa ito. Number 7, Grenada Underwater Sculpture Park. Sa dinami-rami ng mga kakaibang bagay na maaari nating makita sa kailaliman ng karagatan, ay paniguradong ang matatagpuan mo sa ilalim ng katubigan ng bansang Grenada ang isa sa pinakakamangha-mangha sa lahat. Sa kadila ng nakatayo sa kailaliman ng dagat ang tinatawag na Underwater Sculpture Park, na makikitaan ng napakaraming mga estatwang iskulptura sa bato, na siya raw sumisimbolo sa pagkakaisa ng mga tao bilang tagasira ng kalikasan. Kung kaya't kung sakaling gugustuhin man itong maayos ay kailangan din natin itong gawin ng magkakasama, na talaga namang labis na nagustuhan ng masa.
Ang hindi lamang alam ng maraming mga tao ay ginawa lamang ang underwater park na ito para akitin ang mga turista upang hindi na sila bumisita sa mga lugar na may mga coral reefs at maaari nilang magalaw o masira na hindi may tatangging labis na wawasak din sa kalagayan ng buhay ng mga nilalang sa ating karagatan. Number 6. Ferrari. Hindi na bago sa ating kaalaman ang sasakyang may tatak na Ferrari ang isa sa pinakamahal, popular at mabilis sa lahat, kung kaya't talaga namang hindi aakalain ng kahit na sino sa atin na maaari itong matagpuan sa ilalim ng karagatan na siyang nangyari sa bahagi ng Florida sa bansang Amerika, kung saan ibinalita ng isang lalaki sa mga otoridad na nalaglag niya ang sasakyan sa dagat na noong una ay nakala nilang dahil sa napabilis ang pagpapatakbo nito, kung kaya't aksidenteng nalagay sa tubig ang kotse. Pero nung malaman nila na sinadya itong ihulog ng lalaki sa dagat ay labis na lamang ang kanilang gulat. Sa kadahilanang ang ganitong mga sasakyan ay kadalasang umaabot ang halaga sa hindi bababang 15 milyong piso. Kung kaya talaga namang pinanghinayangan ng maraming mga tao ang nangyari sa kasong ito. Number 5. Milagrosong tulay. Naniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang tulay na nagkokonekta sa dalawang bansang India at Sri Lanka na kamakailan lamang nagpakita? Ang kakaibang tulay na ito ay ang tinatawag na Adams Bridge na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutukoy ng mga eksperto kung ginawa ba ito ng mga sinaunang tao o ng pinaniniwalaang Diyos ng mga Indiano. Na ayon sa kanilang kwento ay ginawa raw noong unang panahon nang pinaniniwalaan nilang may likha ang tulay na ito. Nasa hindi malamang dahilan ay lumubog at naglaho na matapos muling magpakita ay hindi katakatakang isipin na mabilis dinayo ng mga turista at pati na rin ng mga eksperto na nagmula pa sa iba't ibang bahagi ng ating planeta. Number 4. Sinaunang prutas. Hindi na talaga may tatanggipan ng kahit na sino sa atin na sadyang napakaraming mga kakaibang bagay ang maaari nating matagpuan sa kailaliman ng ating karagatan, na mas lalo lamang raw mapapatunayan sa nadiskubring ito sa karagatan ng bansang Ehipto, kung saan natuklasan rito ng mga eksperto ang napakaraming mga kagamitan na nagmula pa sa sinaunang syudad ng Heraklion na pinaniniwalaang lumubog lampas 2,000 taon nang nakararaan, na talaga namang nagpapakita kung gaano kayamang kasaysayan ang maaaring matuklasan sa lugar na ito. Ang ilan sa mga nadiskubring bagay ng mga eksperto sa Heraklion ay ang mga basket na naglalaman raw ng mga sinaunang prutas na paborito ng mga taga-sinaunang Ehipto, kung saan ang isa na rito ay ang isang uri ng sinaunang ubas na hindi na makikita pa sa ating kasalukuyan, na posible raw subukang pag-aralan ng mga eksperto sa pag-asang magpatubo muli ng mga extinct na halaman na ito. Number 3. Sasakyan ng alien. Dumako naman tayo sa Rhode Island sa bansang Amerika, kung saan matapos magkaroon ng low tide na naging dahilan para bumaba ang level ng tubig, ay manituklasan ng mga residente na nakalibing sa buhangin na labis na lamang nagumulat sa mga eksperto. At ito ay ang isang kakaibang bilugang bagay na hindi nila matukoy kung ano at kung kailan pa nandito. Dahil masyadong mabigat ang bagay na ito, ay kinikailangang humingi ng tulong ng mga tao sa mga otoridad para matanggal ito sa lugar, na siyang naging dahilan para makita ito ng publiko, na pinaniniwalaan nilang isa raw tunay na UFO dahil mayroon itong itsura na kagaya sa UFO na sinasakyan ng mga alien sa mga pelikula, na kahit papilit na tinatanggi ng mga eksperto ay hindi naman sila pinaniniwalaan ng mga tao sapagkat hindi pa rin nila binibigyang paliwanag kung ano nga ba talaga ito. Number 2. Sinaya. Nang mag-imbestiga ang mga eksperto sa underwater cave sa Yucatan Peninsula sa bansang Mexico, ay meron silang natuklasan na isang kakaibang bagay rito na maaari raw bumago sa paniniwala natin sa ating mundo. At ito ay ang pagkatuklas nila sa mga buto ng isang batang babae na namatay sa lugar lampas 13,000 taon na ang nakararaan, na kasalukuyang pinangalanan nilang Naya, na pinaniniwalaan nilang aksidenteng nalaglag raw sa loob ng kuweba noong unang panahon, na siyang naging dahilan sa kamatayan nito. Matapos pag-aralan ng mga eksperto ang mga bato ni Naya ay napag-alaman nila na pumanaw ito noong siya ay 15 taong gulang pa lamang, na dahil naganap lampas 13,000 taon nang nakararaan ay siyang naging dahilan
para makuha niya ang titulo sa pagiging pang-anim na pinakamatandang bangkay ng mga ninuno ng mga taga-Amerika na natuklasan sa kasaysayan. Bago tayo magpatuloy sa unahan ng ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng tila ba nagmamakaawang statwa sa kailalim ng karagatan na sumisimbolo raw sa pagmamakaawa ng mga gumawa nito para tumigil lang mga tao sa lahat ng ginagawa nilang aksyon na nakakatulong sa pagkasira ng ating kalikasan na hindi may tatangging unti-unting pumapatay sa ating planetang ginagalawan. Number 1, SS Gairsopa. Ang huling nadiskubiring bagay na talaga namang gumulat sa mga ekspertong nakakita rito ay ang natuklasan nila sa kailaliman ng karagatang England kung saan nila nakita ang isang British cargo ship na lumubog raw noong 1941 dahil sa bagyo. May dala-dala ang lampas 400 talampakang barko na ito na humigit kumulang 200 toneladang pilak na sa kasalukuyan ay umaabot na raw sa halos $2 milyong ang halaga, na hindi may tatangging naging dahilan para mas ganahang imbestigahan ito ng mga eksperto sa pag-asang silang makatuklas sa kayamanang sakay-sakay ng barkong ito na noong lumubog ay naging dahilan para sa kamatayan ng 84 na tao. At yan ang bumubuo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga namang napakaraming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang bagay ang maaaring matuklasan sa kailaliman ng ating karagatan. Lalo na't hindi pa natin tuluyang nalalaman kung ano nga ba ang tinatago nito. Kung kaya't maaaring bukas o makalawa ay may bagong matuklasan dito ang mga eksperto na bumago sa buong mundo. Kaya para sa iyo, alin sa mga natuklasang ito sa ating karagatan ang sa tingin mong pinaka nakakagulat sa lahat? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid.